Sadyang napakaganda po ng araw na sinisimulan sa pakikinig at pagbubulay-bulay po ng salita ng Diyos. Yan po ang sikreto ng pagtatagumpay na itinuturo po sa Joshua chapter 1 verse 8. Kaya ngayong pong araw na ito, tayo po ay muling lumapit sa Panginoon at hingin sa Kanya ang isang magandang mensahe para po simulan ang araw na ito. Kaya hayaan niyo po na magsimula po tayo sa panalangin. Ama, salamat po sa kapayapaan ng araw na ito na nilalagay niyo po sa aming mga puso upang sa gayon, Panginoon, ay may tuon namin ang aming mga sarili sa pakikinig ng iyong mensahe o mga salitang magbibigay ng sigla, inspirasyon at buhay sa bawat isa sa amin na nakikinig at pinapahalagahan ng mga ito. Salamat po, Ama, sa mga mahal naming mga taga-subaybay ng programang ito na kung saan ay siyang tunay na dapat tumanggap ng pangako ng programang araw-araw ay pagpapalain mo kami. Salamat po Diyos sa lahat ng ito at hinihingi po namin ang presensya ng Banal na Espiritu sa aming pagbubulay-bulay sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Ang aking pong ibabahagi ngayong araw na ito ay isang napakahalaga at talagang ako po'y sumisigla pag nababasa ko po ang talatang ito na matatagpuan po sa John chapter 14 verse 12 o Juan kabanatang 14 talata 12. Sa New Living Translation, ganito pong sinasabi, "Verily, truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this because I am going to the Father." Sa ating pong wika, ganito pong sinasabi ng ating Panginoong Hesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawa rin naman ng mga gawang ginagawa ko. Okay? At gagawa siya ng mga bagay na lalong dakila kaysa rito sapagkat ako'y paroroon sa Ama. So greater works po yung aking title na nangusap po sa akin sa itinurong ito ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa mga panahon ngayon, talagang ang dami pong maaring mga bagay na pwedeng pagkabisihan. Ano po, maraming bagay na pwedeng pagtuunan ng pansin, mga bagay na hindi dapat palagpasin, mga oportunidad na kabila na pwedeng pasukin o pwedeng gampanan. Pero alam niyo po, ang Panginoon ay may mahalagang itinuturo sa kanyang talatang ibinigay na ito. Dahil para sa akin, ito po ang magbibigay talaga ng fulfillment, success sa isang mananampalataya o lalo na sa mga katulad po natin na tinatawag na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. In fact, yung pangako niya, talagang nakakamangha because greater things, mas higit pa daw sa mga bagay na ginawa niya. At yan po yung sinasabi niya, pinangako niya sa mga sumasampalataya sa Kanya, nagagawa rin ng mga mga gawang ginagawa niya, no? At magagawa pa nila ang mga bagay na ito na higit na dakila. Okay? So kasi nga po, magagawa po natin ito hindi ay sa pamamagitan ng ating kakayahan, kundi sa pamamagitan ng pananampalatayang sinimulan niya sa ating mga buhay. No, kaya po ang puhunan ng ating gawa no po ay ang lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang bagay na ito ay talagang tungkol sa Diyos. No, it's all about God, it's all about Jesus, it's all about the Holy Spirit. Dahil ito po yung mahalaga, no? Binigay niya sa atin ng banal na Espiritu na siyang magbibigay ng kakayahan sa atin sa mga bagay na pinapagawa niya. Ano bang ginawa po ng Panginoong Jesucristo? Nung nagpunta siya dito sa lupa, ano po? Ang mga bulag na mata ay nabuksan. Ang mga karamdaman ay gumaling. At ang mga taong nabibigatan, no? Mga namimighati, ay nagkaroon ng pag-asa ang buhay. Kaya nga po, ito po yung greater works na magagawa po natin ngayon sa mundong ito. Hindi po masama na gawin po natin na po yung ating mga mahalagang bagay na tungkulin na dapat gampanan. Pero alam niyo po, bilang mga tinawag ng ating Panginoon, may calling si Lord na ipagpatuloy no, ang mga bagay na sinimulan na niya. At kung meron man siyang tatawagin, tayo na po yun. Hindi po siya tatawag ng mga hindi nakakakilala sa kanya. Tayo po mga mananampalataya, tayo po gagamitin niya sa mga tao na po upang magkaroon sila ng pananampalataya din, no? Unang-una yung kaligtasan at magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. At pangalawa, ang kanilang buhay dito sa lupa ay tunay na magkaroon talaga ng fulfillment, no po? Magkaroon talaga ng tiyak na tagumpay. Kaya yun po yung nakita ko dito sa talatang ito, na po,
Dahil, 'pag may pananampalataya tayo, okay, yung mga resulta ng mga ginagawa po natin, eh, talagang extraordinary, supernatural, mamamangha po talaga tayo na masasabi natin na kung hindi sa Panginoon, hindi natin magagawa ang bagay na iyon. Ano po? Kaya kapag, hindi masamang maging negosyante, pero mas magandang ikaw ay Kristiyanong negosyante. Hindi masamang maging guro ka lang, pero hindi ko po minamalitan, ano po. Ang sinasabi ko po dito, may kakaibahan kapag ginagawa natin ang isang bagay na talagang kasama natin ang Panginoon o lalong-lalo na ang banal na espiritu na siya talagang ibinigay niya sa atin upang lubos nating maranasan ang katagumpayan sa buhay, okay. So, kasi nga po ipagpapatuloy po natin, ano po. So, 'pag tayo sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, pagpapatuloy natin ang ministeryo, 'no? At tayo rin po ay gagawa ng mga gawang katulad niya. So, nung narito ang Panginoong Jesucristo, talagang araw-araw po, 'no, mula sumikat ang araw hanggang, lumubog ito, ang Panginoong Jesus ay umaabot sa 'pag nakikita niya mga tao, talaga yung compassion niya sa mga tao ay gayon na lang. Ayaw niyang nakikitang may nalulungkot o mga nababagabag, naguguluhan, nahihirapan, ano po. At ako po'y naniniwala tayong lahat ng mga mananampalataya, kung talagang, tayo po'y lalapit sa Panginoon, mararanasan po natin na magagamit niya tayo in a very special way, 'no, by the anointing of the Holy Spirit, 'no. Tayo po talaga ay magiging, it would make a difference, 'no po, 'pag tayo po ay, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos na gumagawa. So, madadala po natin ang salita ng Diyos kahit saan mang lugar na tayo ay naroroon, kung saan tayo dinadala ng Panginoon, at makikita po natin ang pagbabago sa lugar na 'yan, ang pag-unlad, pagtatagumpay, paggaling ng mga karamdaman at sa mga himala. Alam niyo po, ang pinakasimpleng resulta po ng pananampalataya ay himala, ano po. O 'pag tayo po'y gumagawa sa pamamagitan ng pananampalataya, himala po talaga, eh. Supernatural talaga yung magiging resulta po ng gawa natin. Kaya, ipagpapatuloy po natin, ano po, kaya mahalaga po yung connection natin sa church. Dapat po talaga tayo po'y nagsisimba, dumadalo ng gawain, sumasamba sa Panginoon, upang sa gayon ay talagang, meron tayong lalo na yung ating daily feeling ng Holy Spirit, yung ating, pagdalo sa mga fellowship, sa ating community na kinabibilangan, sa church, sa care group. Mahalaga po 'yan, eh. Kailangan po talagang lumakas tayo at makikita natin doon mismo 'pag tayo nagpapasakop at sumusunod sa kalooban ng Panginoon dahil mahal natin siya, makikita po natin yung difference, na po, ng isang, ginagamit ng Diyos sa mga taong walang panahon sa Panginoon. Ano po, tayo po talaga ang mga pinili ng Diyos, okay. Kaya may papel po kasi ang Holy Spirit. Ano po, ang Holy Spirit po ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng kakayahan sa mga sumasampalataya na gumagawa ng dakilang bagay. So tandaan po natin po, 'no, pagkasama ang Holy Spirit, greater works. Minamahal, ito pong araw na ito, aking kapatid, 'no, may gagawin ka, tawagin mo po ang Panginoon. Tanungin mo sa Kanya, hilingin natin sa Panginoon, "Lord, paano ko ba magagawa ang bagay na ito na maluluwalhati ang iyong dakilang pangalan?" At ako pinaniniwala, kung ikaw ay nasa tamang lugar, 'no po, at ikaw ay, tama ang pinakikinggan mo, at sumusunod ka sa gabay ng banal na espiritu, anumang resulta ng gagawin mo sa araw na ito at sa mga darating pang panahon, nakatitiyak po tayong ito'y patuloy na uunlad, okay. So, mga dakilang bagay po na maaaring sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-usad ng ebanghelyo, 'no po, sa kakaibang paraan. Ako'y naniniwala na lalawak ang gawain ng Panginoon dahil greater works ang gagawin niya sa ating mga buhay. At gayon din po, naniniwala rin tayo, meron talagang himala, may kababalaghan. At tayo po, ako naniniwala, lahat po tayo ay bibigyan ng pagkakataon, 'no? At bukas na bukas ang kalangitan ng pagpapala sa buhay natin upang makatanggap tayo ng manghimala ng Diyos araw-araw, okay. So, binibigyan niya rin tayo ng kakayahang maglingkod sa Kanya. So, hindi na ito yung panahon na, "Hindi ko kaya 'yan." Umiiwas tayo, lumalayo po tayo. Ito yung panahon, italaga po natin ang ating sarili sa Panginoon. Humble yourselves under the mighty hand of God. And sabi nga po niya, sa takdang panahon, in due time, He shall exalt thee, itataas ka ng Panginoon. At makikita po natin talaga na napakabuti ng Diyos na nagmahal sa atin, na binigay niya
ang lahat maging ang kanyang bugtong na anak para po tayong lahat ay maging matagumpay at gumagawa ng mga dakilang bagay. Kaya sa araw na ito, hayaan niyo po manalangin tayo. Hilingin natin sa Panginoon, nasamahan niya tayo. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa araw na ito, sa itinakda ng iyong salita, sa John chapter 14, verse 12, sinasabi mo nga po, Panginoon, na kami po ay gagawa ng mga dakilang bagay. Ito na yung panahon, Panginoon, na hinihintay namin, Panginoon, na meron na kaming breakthrough na mararanasan, Panginoon. Hindi na kami may isasantabi ng mga problema, hindi na po kami magiging alipin ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa. Panginoon, pinalaya mo na kami sa lahat ng ito. At tong araw na ito, Panginoon, uusad ang aming buhay, gagawa kami ng mga dakilang bagay. At Lord, dahil nais namin, Panginoon, na maitaas ang iyong dakilang pangalan. Ang patuloy kang maluwalhati, Panginoon. Yan po ang aming kasiyahan. Salamat po, O Diyos, na sa lahat ng mga bagay nito, may tinakda kang pangako, Panginoon. At ikaw ang Diyos na hindi nasisira sa iyong salita. Alam po namin itong araw na ito, kung mayroong kahilingan at panalangin, Panginoon, narito ka, O Diyos, upang katagpuin ang mga panalangin ito. At kami po ay nakikipag-isa sa kanyang kahilingan, Panginoon, na ito'y mangyayari dahil ang iyong kalooban ng mangyayari sa buhay ng taong iyon, ng aming mga kapatid na narito ngayon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo rin ang kanilang pamilya, ang kanilang mga gawain, ang kanilang trabaho, hanap buhay, negosyo, pinagkakakitaan, o naman pinagkakaabalahan nila, Panginoon. Lahat ng ito nawa, Panginoon, ay magawa nila ng may pagpupuri sa iyo at pasasalamat. At ikaw lamang ang naitataas sa kanilang mga buhay. Salamat po. Dinideklara po namin ang araw na ito ay araw ng katagumpayan. Pinupuri ka namin at tunay na pinasasalamatan sa mga dakilang bagay na magagawa namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus po, aming kahilingan, tayo po magsabi ng Amen. Maraming pong salamat sa pagkakataon na ito. Hanggang sa susunod na episode. Narito po si Pastor Bong, nagsasabing Shalom!